The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang babala ng ating Panginoong Hesus sa mga nakikinig sa Kanya, sa Kanyang mga disipulo, mag-ingat na huwag magaya sa mga eskriba at mga pariseyo, sapagkat malayo ang kanilang puso sa kanilang mga sinasabi. Siguro kung tayo nakarinig o tayo mapagsabihan ng ganito ay sasama din ang ating loob. Sabi nga ng iba, mga komentarista, parang napakabigat. It's a very harsh accusation of Jesus to the scribes and the Pharisees. Ngunit mayroong katotohanan. Mayroong katotohanan. Sapagkat iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. At sa araw na ito, sa pagbigay ng paalala ng ating Panginoong Hesus sa atin, wag lang tayo lumayo. Tingnan natin ang ating sarili. Wag lang tayo magturo ng iba. Ituro natin ang ating sarili. Kadalasan, o maraming pagkakataon, ganon din po tayo. Mga taong simbahan, mga leader ng lipunan ng ating komunidad, kahit sa ating mismong, sa loob ng ating tahanan. Kaya kung minsan maririnig natin, mag-iingat tayo, baka makita ng mga bata na hindi tama yung ating ginagawa. At palagi itong nangyayari. Palaging nangyayari. Sapagkat napakahirap maging consistent sa ating buhay. Napakahirap magsalita at gumawa ng tama. Palaging sumasalungat ang dalawang bagay na ito. Ang ating sinasabi at ang ating pamumuhay. Sapagkat malayo pa tayo doon sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Napakalayo ng ating pamumuhay sa mga sinasabi ng ating bibig, sa ating mga binibigkas. Ngunit, nagbibigay din ng halimbawa o paraan ang ating Panginoon para maibsan o para unti-unti nating matularan ang ating Panginoong Hesus. Yan ay sa pamamagitan ng pagiging totoo
at pagiging mapagkumbaba sa ating buhay. Kapagkat pag sinabi nating bawal tayong manlamang ng kapwa, bawal magsinungaling, bawal mang-api, it will take a lot of humility on our part to do such things in our lives. Pag sinabi natin sa loob ng ating tahanan na tayo magmahalan, napakahirap sapagkat maraming tukso, maraming bagay na hindi natin magagawa. And we have to humble ourselves and to be truthful to what we are saying. Ito po yung hamon na binibigay sa atin ng Ebanghelyo. Paano natin masundan ang sinasabi ng ating Panginoon? Paano natin maibaba ang ating sarili upang ating maisabuhay ang lahat ng ating sinasabi? Sa panahon ng Kwaresma, tayo binibigyan muli ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesus. Suriin ang ating sarili. Yung aking sinasabi ba sa aking ginagawa ay magkatugma o malayong-malayo pa rin ang distansya? Unti-unti nating ilapit ang ating mga sinasabi kaysa sa ating mga ginagawa upang ating masundan, ating maisabuhay ang sinasabi ng ating Panginoon. Mag-ingat, huwag magturo, huwag maghusga sa ibang tao. Tingnan muna ang ating sarili, ang ating pamumuhay. Tama ba ang aking ginagawa?